watching GEM, Connecting Lives. Bilang pagsunod sa itinuturo ng mga banal na kasulatan, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay buong pusong naghahandog ng mga awit ng pagpupuri sa ating Panginoon Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo sa panahon ng mga pagsamba at mga akmang pagkakataon. Sa episode na ito ay itatampok ang kasaysayan ng mga kapatid na nagpamalas ng kanilang marubdob na hangarin na makapag-alay ng mga awit ng pagpupuri sa ating Panginoon Diyos. Dito po sa Pananampalataya, Pag-asa at Pag-ibig. Bata pa lamang ay pinangarap na ni kapatid na J. Pelea na maging organista sa loob ng Iglesia ni Cristo. Pinagsikapan niyang magsanay hanggang sa pagtibayin ng pamamahala na siya ay maging organista sa kanilang lokal. Bagamat may mga nagsasabing ang kanyang ikinabubuhay ay hindi nababagay sa kanyang tungkulin, pinatunayan o sinampalatayanan niya na ang Panginoon Diyos na tumawag sa kanya sa tungkulin ay papatnubay at magbibigay ng kanyang katangian para patuloy niyang magampanan ang kanyang sagutin. Panoorin natin ang kanyang kwento. Sa kalungsuran o sa mga liblib man na dako, kailanmat may mga lokal ng Iglesia ni Cristo ay nagpapatayo ang pamamahala sa Iglesia ng mga gusaling sambahan. Sa isla ng Sibuyan sa Romblon, kasalukuyang under construction ang gusaling sambahan ng lokal ng Ambulong. Sa malawak na loting ito, itinatayo ang bagong gusaling sambahan ng lokal ng Ambulong. Ito'y hindi kalayuan mula sa kasalukuyang gusaling sambahan ng lokal. Tinatayang sa loob ng 6 na buwan ay matatapos ang gusaling ito at itatalaga sa ating Panginoong Diyos. Ang araw na yon ang lubos na pinakahihintay at kinasasabikan ng mga kaanib sa dakong ito. Kinikilala ng mga manggagawang naririto na isang banal na tungkulin ang kanilang gawain dito sa construction ng Iglesia ni Cristo. Kaya naman, ang kanilang mga bisig at lakas ay nakalaan para sa pagsulong ng gawaing pagpapatayo ng mga gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo. Naglilingkod po ako ng tapat sa aking gampanin kasi nandun po nalulugod ang ating Panginoon Diyos. Hindi po ako nagdadaya sa oras at ipinapakita ko po yung lubos na kasipagan. Itinuturing nilang malaking biyaya na sila ay pagtiwalaan ng pamamahala sa Iglesia na maging isa sa mga manggagawa sa construction. Nagpapasalamat po ko sa pamamahala na palaging nagpapatayo ng gusaling sambahan para patuloy din namin magampanan yung tungkulin namin sa construction po. Ang dako kung saan sila nakadestino ngayon ay nasa isang isla. Kaya maraming hirap ang pinagdaraanan ng mga manggagawa sa pagtawid maging sa pagdadala ng mga materyales dito. Yung pong pagbiyahe rito, papunta po rito sa Sibuyan Island, minsan po kasi masama ang panahon, malaki po ang mga alon. Kaya minsan kahit po kami kinakabahan sumakay sa mga pandagat na sakyan, hindi na po namin iniisip yun. Bahagi na ng pagsubok na pinagdaraanan nila, kanilang pamilya. Lubos po akong sumampalataya na ang aking pamilya ay hindi naman pababayaan ng ating Ama. Lagi po akong tumupad ang aking tungkulin, laging manalangin. Sa tulong at awa niya sa amin, kaya napagtagumpayan ko ang aking mga kalungkutan. Nagbibigay sa kanila ng inspirasyon na ang kanilang mga mahal sa buhay ay namamalagi sa masiglang paglilingkod sa Panginoong Diyos. Ang tungkulin po ng aking asawa ay mga awit po.
Napag-alaman namin na ang karamihan sa mga manggagawang naririto ay may hawak na tungkulin sa kanilang lokal. 8 sa kalipunan nila ay mga awit sa lokal ng Ambulong, maging sa mga kalapit na lokal. Ang pagtupad po ng aking tungkulin bilang mga awit po ay bilang pagpupuri po sa ating Panginoon Diyos. Nais pong maging kalugulog po sa ating Panginoon Diyos. Nauna sa pagsasanay namin, pangkaraniwang po sa umaga, madaling araw. Pagka tumupad po kami sa araw ng pagsamba, tuntunin po dito sa construction, ang pinakapagsamba namin sa umaga din po. Kaya pwede naming matupad yung 2 tungkulin, pang-aawit at sa construction. Sinasabing ang mga kamay ng mga manggagawa ay kalyuhin at matitigas dahil sa kanilang mabibigat na gawain. Kaya naman, hindi ko akalain na si kapatid na Jay ay isang organista sa kanilang lokal. Sa pag-organ, di ba, dapat talaga hindi matitigas ang kamay, ano? Tingin mo naapektuhan? Kahit po ba yung trabaho ko po mabibigat at saka mahirap, pero hindi po naapektuhan po yung aking pagtugtog. Nagagawa ko po rin yung maayos na mga pagtuturo sa pamagitan po ng organ. Bata pa man siya ay inasamnan niya ang pagkakataon na maging isang organista. Yung lola ko po kasi organista. Kaya sabi ng lola ko, magsanay ka kung kaloob sa'yo yan, matututunan mo yan. Ay natutunan ko po, sabi niya, kaloob sa'yo. Naging organista po ako noong taong 2005 po. Nagtuturi din po ako ng pag-aawit sa panahon naming pag-ensayo. Saan mang lokal siya madestino na may itinatayong gusaling sambahan, ay dala-dala niya ang kanyang tungkulin na kinikilala niyang isang malaking biyaya sa kanyang buhay. Sa mga takdang oras ng pag-iensayo ng mga awit, ng mga awiting espiritual, maging sa mga pagtupad sa pagsamba, buong puso niya itong tinutugunan. Hindi alintana ang pagod mula sa mabigat na gawain sa maghapon. Palagi ko pong hinihiling sa Ama na sana ibigyan ako ng katalinuhan, yung magkatugba yung kanilang pag-awit at aking pagtugtog upang sa ganun makadulot ako ng kapurihan sa ating Panginoon Diyos. Tutuparin ko po ito ng aking buong puso habang po binibigyan ng buhay ng ating Panginoon Diyos. Ang tungkuling kaloob sa akin ng Diyos, kayaman ang aking nakamtan. Tunay na ito ay pagkamamahalin, at ito ay laging tutuparin. Sa tungkulin ay magpapatuloy, kahit na ako ay mahirapan. Tulad ng mga kapwa niya manggagawa sa dakong ito, mataos ang hangarin ni kapatid na Jay na sa pamamagitan ng kanyang lakas ay makapag-ambag siya sa gawaing pagtatayo ng banal na gusaling sambahan upang lalong mahayag ang kaluwalhatian ng Panginoong Diyos. At matibay ang kanyang pag-asa na sa kanyang pagtugtog at pag-awit ng mga espiritual na awitin ay nakapagdulot siya ng ibayong kapurihan sa Panginoong Diyos. Magbabalik po ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig.
Katulad ni kapatid na J. Pelea, si kapatid na Herman Garbosa ay isa ring organista sa kanilang lokal. Ang kanyang banal na tungkulin ay buong puso niyang tinutupad sa kabila ng kanyang pagiging abala sa kanyang piniling propesyon. Kung ano ang kanyang propesyon at kung papaano niya itinataguyod ang kanyang sagutin, tunghayan po natin. Lutong! Ha! Sinamay! Ha! Ako po si Police Superintendent Herman Garbosa, City Director, Pasig City, Iloilo. Bakit sa dami ho ng mga profesyon ay pinili ninyo maging pulis? Sapagkat gusto ko pong una na may pakita sa bayan, kapag makapaglingkod sa bayan, sa mga tao, gusto ko pong ipatupad ang batas na pinairal. Hindi naging madali ang maging isang pulis. Mahirap lang kami. Nagsikap ako na kung paano na sa mabuting paraan, tatapos ako ng aking pag-aaral. Nagtitinda ako ng hindi sa araw at nagtitinda po ako ng balot kong gabi. Napakahirap na maging working student. Kaya matagal ako nakagraduate dahil kapunti-unti lang yung subject na kinukuha ko. Kaya yung 4 years yun, naging 6 years yung pag-aaral ko. Punta ako sa bawat isa sa kanila, sa mga tricycle driver, kilalang kilala nila ako dahil kung umaga, hindi lang doon ako sa opisina, lumalakad-lakad ako dito. Pinapakita ko sa kanila ang buhay Kristiyano na maging mabait at maging pantay ang pakikitungo sa kanila sa pagpairal ng batas, pantay at higit sa lahat, isang pamumuhay ng Kristiyano. Para maging epektibo ako sa aking nasakupan, ipinapakita ko sa kanila yung una, yung malinis, tapat na paglilingkod, hindi maging isang korap na pulis. Ito pa rin ang kanilang sinumpaang tungkulin. Una-una ko pong sinasabi sa kanila, pagdating ko po sa isang lugar, ako po ay isang iglesia ni Cristo. Napakahalaga sa buhay ng isang pulis na ibuhay ang salita ng Diyos. Sapagkat napakadelikado yung buhay namin na pulis. Kung mag-responde kami, magkaroon ng shootout, robbery shootout, hindi namin alam yung buhay namin. Kaya sinasabi sa mga pulis ko, bago magsimula, manalangin muna. What is important for us is the guidance and wisdom of our Almighty God. 11 years na po ako na Chief of Police at marami na po akong napuntahang mga dako o lugar. At Chief of Police po ako sa Ibisan Capiz, Roa City, din Valderrama Antique, Lawaan Antique, Kulasi Antique, Dao Antique, Balasan Iloilo, Concepcion Iloilo, Tigbawan Iloilo, Oton Iloilo, Santa Barbara Iloilo, din at present Pasig City. Tuwing ako ay madestino sa bawat bayan, una ko pong pinupuntahan ang gusaling sambahan. Ako po si kapatid na Herman Garbosa, organista po na nakatala dito sa lokal ng Pasig City, distrito ng Iloilo South. Bago po ako nagpulis ay mang-awit at organista na po ako. Hanggang sa ako ay pumasok sa pulis, organista at mang-awit pa rin ako.
Sa loob ng iglesia, lalo na sa mga mang-awit, ay ipinatupad din po ang tamang disiplina. Nag-ensayo po ko na pansarili sapagkat bilang organista, dapat mayroon kang tinatawag na mastery ng mga nota bago mo po ituturo sa mga awit. Kung saan po ako makapunta, tawag ng serbisyo ko bilang pulis, ay organista po ako. At tuloy-tuloy yung pag-ensayo ko. Pag naghingi ako sa mga tagapagturo, nadagdagan pa yung kakayahan ko. Ginusto ko pong maging mang-awit sapagkat gusto ko pong makasama sa mga nangunguna, sa mga pagpupuri sa Diyos sa pamagitan ng pag-awit. Bago tayong nota na ipamahagi sa atin, kaya kailangan mag-ensayo tayo kaagad. Sa soprano at saka sa alto, magkaroon din tayo ng extra practice. Yung tamang tiyempo, umawit ng masigla, malakas. Sige mga kapatid, doon tayo sa base mga kapatid ha. Ay iyong bigyan, o ikaw ay magbagong buhay. Sige, tayo natin. Ehemplo sa aking mga pulis na ako isang mang-awit at organista. Hindi lang yon dahil nakita nila sa akin yung tama at wastong values at tamang pagpatupad ng batas. Lahat sila ay inischedule ko at inaakay sa tuwing mga pagsamba at mga pamahayag at sa gawain sa loob ng iglesia. Marami na po akong inaanyayahan at ngayon naging kaanin na sa Iglesia ni Cristo. Yung mga kasama ko sa pulis, si PO1 na Lorenzo Selva sa Antique, Romero Villasor, at saka yung kasama ko rin Chief of Police na si Police Chief Inspector Rios, bago lang nabautismuhan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Isa siya sa mga pinakamabait na Chief of Police na unang nakilala ko dito sa Iloilo. Nasabi niyang, yun nga, na subukan mo lang makinig, hindi naman na pilitin niya, hindi. Subukan mo lang. Orderly ni sa loob habang may pagsamba, doon ako nakita na mas mahigit pa nga ang disiplina na ipinatutupad kaysa sa amin sa PNP. Aral ng iglesia na pinatutupad, nakabase lahat sa Biblia. Yun ang una kong pinag-aralan. Sabi ko nga sa mga kasama ko, kung gusto nyo mayroong kabuluhan, ang ginagawa nyo, ba't nyo subukan? Baka hindi nyo subukan para magising din kayo kagaya ko. Ito po isang pinapasalamatan ko sa Diyos sapagkat napakasaya po ng aking pamilya. Sama-sama po kami sa pagtupad ng aming tungkulin. Sama-sama po kami pumunta sa sambahan. Ang asawa ay mga awit. Sama-sama po kami sa mga paglilingkod sa Diyos. Marami mang mga pagsubok at suliranin sa buhay, napakasimple lang na madaling masolve. Yung anak kong lalaki, yung eldest, yun ang mang-aawit. Yung babae ko ay nagsasanay pa lang sa pagka-mang-aawit. Gusto ko rin kung anong mga naranasan ko sa buhay ko na kung paano ako tinulungan ng Diyos mula nung ako pagkabata hanggang ngayon, naging mang-aawit ako. Gusto ko rin na malasap din ang aking mga anak. Pag familiar kami, palagi kong sinasabi sa kanila na yung sa kabila ng busy ko sa trabaho, sa serbisyo ko bilang pulis, ay binibigyan ko rin sila ng panahon. May panahon ako sa pamilya ko, panahon sa kanila na sana ay sa paglaki nila, marunong din sila mag-budget ng kanilang oras sa pamilya, oras sa trabaho, at higit sa lahat, oras sa paglilingkod sa Diyos. Sa tuwing pagsamba, sa mga pagtugtog at pag-awit, hindi ko po maipaliwanag kung gaano kasarap, kaligaya ko, sapagkat yun lamang ang pagsamba at pagtupad ko. Sa panahon na yun, nalimutan ko lahat yung mga suliranin, mga pagsubok,
sa buhay at mga lahat na mga nadaranan ko sa buhay. Tungkulin ko mga awit at organista ay mahal ko pa ito sobra sa aking buhay. Sapagkat nung bata pa ko hanggang sa ngayon, ito po ang nagbibigay lakas sa akin at kung nagtagumpay man ako ngayon sa profesyon kong ito ay dahil sa tulong ng Diyos, dahil sa aking pagkamangawit at organista. Saan man po ako makarating ay patuloy po ako sa pagtupad ng aking tungkuling mga awit at organista sapagkat ako po ay sumasampalatayang lubos na dito po ang aking kaligtasan sa aking tungkulin. At ito po ang kahayagan ng aking pag-ibig sa Diyos higit kanino man. Katulad ng marami pang may tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo, itinuturing ni kapatid na Jay at Herman na ang kanilang tungkulin ang kanilang pinakadakilang yaman. Kaya nga itataguyod dito hanggang sa araw ng kawakasan. Magbabalik po ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Bata pa lamang si kapatid na Aileen Galang ay kinakitaan na siya ng kanyang mga magulang ng pagkahilig sa musika. Bagamat may taglay na kapansanan, hindi ito nakapagpahina ng kanyang loob para pagsikapan niyang abutin ang kanyang mga pangarap. At sa kanyang paglalakbay upang makamit ang kanyang mga minimithi, ay nasa tabi niya ang kanyang mga magulang na hindi nagsawang gumabay sa kanya. Panoorin po natin ito. Ang musika ay isang mahalagang bahagi ng buhay ni kapatid na Aileen Galang. At sa apat na sulok ng silid-aralan na ito, ay lalong yumayabong ang kanyang hilig sa larangang ito. Kung pagmamasdan kung paano siya tumugtog ng piano, hindi mo aakalain na siya pala ay walang paningin. Bukod sa kahusayan niya sa pagtugtog, siya ay pinagkalooban ng talento sa pag-awit. Ako ay naging mapalad sa Iglesia ni Cristo ay tinawag ang pangakong tunay na buhay ay sa akin niya sa Diyang ibibigay. Si Aileen, gifted siya sa boses. Pine-prepare ko yung listening niya para mas mabilis niya maaral yung mga kanta niya. Dito sa pag-aaral niya ng voice, mahirap talaga dito, mahirap lalo na hindi siya nakakita. Pero sa tiyaga, makakatakto siya agad. Actually, nung una ko pong nakita ang ka-Aileen, sabi ko, paano niyang ginagawa, paano yung techniques niya or paano yung diskarte niya ika nga sa pag-aaral. Dahil sa mga normal na kagaya ng mga estudyante dito sa universidad, nababasa namin yung mga piyesa. So, at the back of my mind, nag-iisip ako paano ginagawa ni Aileen na makapag-aral ng mga piyesang kailangan niyang kabisaduhin. So, nakita ko po sa kanya yung pagpupursige sa pag-aaral. Ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya.
Ipinanganak si kapatid na Aileen na may kapansanan sa paningin. Si Aileen po ay pinanganak ng 7 months. Siya po ay na-diagnose na ROP, retinopathy of prematurity. Sabi nga na nanay ko, kung pwede nga lang, yung mata niya siya palang depresya, palitan. Kahit buhay ako, ibibigay sa mata ko Kaya lang hindi kasi mata lang ang depresya, kundi retina Pero positibo pa rin ang pananaw ko. Kaya ito nangyari para lalong mahayag sa akin yung kapangyarihan ng Diyos. Lalo ako magtiwala sa Kanya. Inisip ko po, yun ay kalooban ng Diyos. Kaya dapat tanggapin, dapat siya bilang anak ay pagyamanin, ang humingi ng tulong sa Diyos kung paano siya palalakihin, pagyayamanin, gagawin ng lahat para sa kanyang kinabukasan. Bata pa lamang si kapatid na Aileen ay nakitaan na siya ng pagkahilig sa musika. Lahat ng naririnig niyang sound, binibigyan niya ng pansin talaga. Pagka halimbawa, meron siya nahawakan, pinatutunog niya yun. Kahit papel, lata. Napansin ko, pagka gusto niya yung tunog, yan ang lagi gusto niya inahawakan. Nung medyo lumalaki na at may isip na, sabi ko, ano bang gusto mo pagpasok mo sa eskwela? Gusto niya raw music. Di ba po noon, popularly use yung cassette tapes, di ba po? Bumili siya ng mga cassette tapes ng nursery rhymes. Tapos, in-expose niya po ako sa classical music. Nang siya ay magsimulang mag-aral, buong tiyaga siyang inalalayan ng kanyang mga magulang. Nag-elementary, araw-araw hinahatid siya, hatid, hintay, sundo. Andun na po ako sa school. Maghapon, hindi naman umaalis. Malaking tulong sa kanya nang matutunan niya ang Braille system. Ang paraan ng pagsulat at pagbasa ng mga tulad niyang walang paningin. Nag-aaral din po si Mama actually ng Braille, tapos nag-start ako ng Braille. Meron po kaming parang formal setup din po sa school din. Tapos may dinidiscuss din po ng mga topics, academic topics, tapos mga practical na knowledge. Ang higit na pinag-ukulan ng pansin ng mga magulang ni kapatid na Aileen ay ang maipamulat sa kanya ang tunay na pananampalataya. Nang 3 taon na siya, pwede na siyang isamba sa kabataan. Dinadala na namin sa pagsamba. At natuturuan na ng mga leksyon. Automatic po yun, tuwing pasalamat, meron po siyang pinakamatalinong bata ng taon. Lagi po yun hanggang sa siya ay mabautismuhan. Nagkaroon po ng tagisan ng talinong pandistrito po. Champion po sa Rizal pa po yun. Lagi nila sinasabi sa akin, kahit na po nung bata pa ako, na lahat ng bagay bago ko gawin, ipanalangin ko po sa Ama. Kasi alam po nila at alam ko rin po, tulungan niya ako sa lahat ng bagay na gusto kong gawin at gusto kong makamit. May mga pagkakataon na kailangang tumigil si kapatid na Aileen sa pag-aaral dahil sa hirap ng kanyang sitwasyon. Hanggang sa dumating ang magandang pagkakataon sa kanyang pag-aaral. Tapos po ako sa alternative learning system na in-offer po ng pamahalaan, DepEd, and in cooperation po with New Era University. Dumating yung panahon mag-exam. Paano siya mag-exam iba naman ang pagsulat niya, Braille. Pumunta kami sa DepEd, sumaguni kami kung paano siya makapag-examine. Pumayag yung direktor na one-on-one, siya examine. Ang naging grade niya, 107. Hindi, binigyan siya ng certificate, high school graduate. Ang pagtanggap niya ng diploma ay isa sa pinakamasayang araw sa kanilang pamilya. Pumasok siya sa extension program, Boys Extension Program sa UP. Hindi naging madali para kay kapatid na Aileen ang makapasok sa kanyang kurso ngayon. Nag-apply po ako dito sa UP College of Music. Yung first try
na-realize ko po, hindi ako natanggap as voice major. Kasi yung una daw po, mahina daw po yung boses ko. Tapos nung second din, pero kasi iba po yung exam ko eh, may music theory exam pa. Try ulit ako yung second time. Ganun din po yung nangyari. Tapos, ang inisip ko na lang po nun, kaya siguro hindi ako natatanggap dahil hindi pa yun yung pinagkakalob ng Diyos na pagkakataon para matanggap ako. Kaya, nagpanata po talaga ako pagkatapos nun. Nung pong huli, awan ng Diyos, pumasa po ako. Sa araw-araw na pagpasok ng anak, tila balik estudyante rin si kapatid na Mer. Araw-araw magkasama kami hanggang sa loob ng classroom. Siya po ay naka-recorder. Then ako naman po ay nagsusulat. Pagdating ng gabi, nagre-review kami. Sa isang tulad niya, may tuturing na isang malaking tagumpay ang makapasok dito sa University of the Philippines, College of Music. Masaya po ako kasi nagagawa ko po sa tulong ng Diyos kung ano talaga yung hilig ko, ano yung gusto kong gawin talaga. Napapasalamat po talaga ako ng malaki sa Diyos kasi napaka-supportive po ng parents ko, pati lahat po ng members ng pamilya. Minsan sila pa nga yung nag-boost ng confidence ko. Pag minsan, parang feeling ko, ay, hindi ko kaya. Lalo na po si Mama, pag minsan nababanggit ko, ay, Mama, hindi ko kaya. Ay, huwag mo sasabihin yan. Kaya mo yan. Kahanga-hanga ang mga tulad nilang magulang na handang ibigay ang lahat ng makakaya para sa kapakanan ng minamahal na anak. Una higit sa lahat sa Diyos. Nagawa ko lang yan lahat dahil sa awa at tulong ng Diyos. Higit sa lahat, ang pagyaman ko sa anak ko, sa anak namin, ay ang Diyos ang may gawa. Maaring kasangkapan lang kami, pero higit sa lahat, ang papuri sa Diyos. Kung ano yung maaaring isustine bilang makasisiya at makagaganda sa bukas niya, yun ang sinisikap namin may pagkaloob. Kaya nga pagka, ano ba gusto mo? Tinatanong ko, kung kaya ko ibigay ko rin. Ang kanilang kwento ay kwento ng pagmamahal at buong tiyagang paggabay ng mga magulang sa anak na handang ibigay ang lahat ng makakaya nang walang hinihinging kapalit kundi ang makita ang anak na masaya sa kanyang ginagawa. Aking Panginoon, Ikaw lang ang inspirasyon sa buhay ko at mga pagtupad. Sa pagpapatuloy ng buhay, tulad ng isinasaad ng mga titik sa paboritong awitin ni kapatid na Aileen, ang Diyos ang kanyang inspirasyon. Papasalamat po ako sa Diyos dahil sa walang kumpay na pag-ibig at pagtangkilik niya sa amin, sa akin, sa mga magulang ko, sa amin lahat. Gusto ko pong mag-alay ng walang humpay na pasasalamat sa Kanya. Aking Panginoon, Ikaw lang ang inspirasyon sa buhay ko at mga pagtupad. Hindi ako mawawalan ng pag-asa at tiwala sa iyo. Ikaw ang inspirasyon. Ikaw ang inspirasyon. Ang musika ay isa sa pangunahing umaaliw sa buhay ni kapatid na Aileen. Buong pusong pinasasalamatan niya ang kanyang mga magulang na gumabay at sumuporta sa kanya. Higit sa lahat,
buong puso siyang nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos na nagkaloob sa Kanya ng talento sa larangan ng musika. Sana'y naibigan po ninyo ang edisyong ito ng Pananampalataya, Pag-asa at Pag-ibig. Hanggang sa muli.